Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, ang unang bahagi ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Pagkakamali at Pagsisisi. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Love alive, I can't forget you, and it won't be easy. Kanina ka pa raw naghihintay kay Martin. Sino ka? At ano ang kailangan mo sa kanya? Magandang hapon sa inyo. Ako po si Fiona. Nanggaling ako doon sa opisina pero ang sabi ng sekretary, kanina pa raw lumabas sila ni Kuya David na driver nila. Ano ang kailangan mo kay Martin ang sabi ko? O kaya ikaw na naman ang bagong kinababaliwan niyang babae? Ay, hindi po tita. Jennifer ang pangalan ko. May itsura ka. Pero hindi na ako magtataka. Magaling magpakita sa mga babae ang kinababaliwan at naluloko niya. At isa ka lang sa kanila, di ba? Maniwala kayo sa akin. Hindi ako kasama sa mga sinasabi ninyo na kinababaliwan ng asawa ninyo. Ano naman ang sadya mo sa asawa ko? Kasi po, ikinalulungkot ko. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo. Si Ginoong Ramones lang ang gusto kong makausap. Subukan kong tawagan. Pero kung nalaman ko na nagsisinungaling ka sa akin, makikita mo. Istrikto palang asawa ni Daddy. Pero maganda siya. At maganda rin si Mami. Walang hiya na lalaki. Ayaw niyang sagutin. Kasalukuyan kaya na nagpapasarap sa babae niya. Ha? Oh, bakit ka nagulat? Nagsiselos ka rin? O kaya kahit ako ay pinagseselosan mo? Alam mo ba na may selosa at matapang sa mga babae na kinababaliwan niya kesa ako na asawa niya? Sige po, Tita Jennifer. Iwanan ko na po kayo. Sabihin ninyo na pumunta ako rito dahil gusto ko siyang makausap. Fiona Aguila ang pangalan ko.
talagang ayaw niyang sautin. Talagang nasa piling naman ang kinababaliwan niyang babae. Kung hindi ka sana tanga, Jennifer, hindi ganito ang mangyayari sa'yo. Papa, Narinig ko kanina ang pagwawala mo. Ngayon, umiiyak ka. Diba? Totoo ang sinabi ko. patawarin ninyo ako, Papa. Alam ko, nagalit pa rin kayo sa akin dahil sa tigas ng ulo ko. Walang inilihim si Martin sa akin. Maraming babae ang naging parte sa buhay niya. Pero wala siyang pinakasalan. Walang pinakasalan kamo. Pero marami siyang anak sa iba't ibang babae. 5 lang ang anak niya, Papa. 3 babae at 2 lalaki. Yung isang babae lang ang anak niya sa ibang babae. Pero totoo ang sinasabi ko. Wala pa siyang pinapakasalan. Bakit ayaw kanyang pakasalan? O kaya may ibang babae na gustong pakasalan? Papa, Ang daming pinagbago ng ugali mo dahil kay Martin. Masiyahin kang dalaga noon. Palakaibigan at saka matalino. Bakit pa si Martin ang pinatulan mo? Sir, kanina pa tumatawag yata si Madam Jennifer sa inyo. Nagdadalawang isip ako na sumagot. Sana sinagot mo na. Dahil iniwan ko naman sa'yo ang cellphone ko. Dahil ayaw kong maristorbo habang nagmi-meeting kami ng mga kagaya kong negosyante. Boss, Sagutin mo na. Idahilan mo na nagmi-meeting pa kami. Doon ko nakausapin pag nakauwi ako sa bahay. hello? David, bakit ikaw ang sumagot? May meeting sila, boss. Mga kasama niyang negosyante, ma'am. Siguraduhin mo lang na totoo ang sinasabi mo sa akin, David. Kung nagsisinungaling ka at tinatakpan mo ang masamang gawain ni Martin, makikita mo. Sir, pinatay niya na. Hindi naniniwala na may meeting kayo. Girl, I need you. I need your Bakit ka umiiyak na natatnan ko, Fiona? Ano ba ang problema mo? Ano kasi, Mami? Wala. Huwag mo nang itago ang mukha mo. Talagang natuto ka ng magsinungaling sa akin. Sandali lang. May nobyo ka ba? At nag-away kayo? O kaya ay naghiwalay kayo dahil natuklasan mo na may ibang nobya? Wala pa po akong nobyo, Mami. Nilalayan ko ang mga nanliligaw sa akin. Nagpupursige ako na makapag-aral. Siguraduhin mo lang yan. Ano bang iniiyakan mo? Wala po, napuwing lang po ako. Dahil sa mga alikabok dyan sa ginagawa dyan sa kalsada. Magagalitan na naman ako ni Mami kung malaman niya ang iniiyakan ko. Napagod ako sa kaya ng isasalubong mo sa akin. Sana naman lambingin mo ako. You don't deserve. Naiintindihan mo? Oh. Matalino ka nga, Jennifer. Kaya kung nag-aaway tayo ay ini-English mo ako. Huwag mo nga akong maliitin. Ako ang matalino at mayaman na negosyante.
Nanggaling ako kina Papa kanina. At sinabi na wala raw akong silbing nagtapos na cum laude dahil isa akong tanga. Jennifer, nagsisisi ka ba na tinanggap mo ako? At ano ngayon? Hamunin mo ako ng hiwalayan? Hindi bale. Hindi naman tayo nagpakasal. Pakiusap, pagod ako. Huwag mo sanang pasakitin ang ulo ko. Ano ba ang pinag-iinitan ng ulo mo? Matagal kitang tinawagan, pero hindi ka sumasagot. Parang hindi ka madasanay sa akin. Nayaw kong paistorbo kung kasalukuyan ang meeting ko. Kainiwan ko ang cellphone kay David. Sinabi naman niya sa'yo na may meeting ako, di ba? Pero ang tagal niyang sumagot. Huminahon ka sana para makapag-usap tayong mabuti. Paano ako hihinahon kung isang dalaga ang pumunta rito sa bahay at hinahanap ka? Ha? Bata pa. Ang itsura ay estudyante. Fiona Aguilar ang pangalan. Fiona Aguilar. Wala akong kilala na ganyan na pangalan. Maniwala ka sana sa akin. Sabihin mo na ang totoo dahil malalaman ko rin. Fiona Aguilar. Estudyante. Wala akong kilala na ganyan ang pangalan. Marami ang babae sa buhay ko, pero walang estudyante sa buhay ko. Si Jennifer ang pinakabata na naging parte ng buhay ko. Matalino at bagay sa kanyang taas ang kagandahan niya. Masaya at malambing na magsalita at nakakaakit ang pagngiti niya. Kaya hindi ko siya tinigilan. Nagsasama pa kami noon ni Marie Chris, ang ina ng 4 na anak ko. Pero sino ang Fiona Aguilar na yon? Baka may problema sa gastusin sa pag-aaral niya. Eto na ang araw natin. Maganda pa naman ang tunog ng makina nitong sasakyan ni Sir. Pero plano niya daw bumili ng bagong modelo. Ay, iba talaga ang mayayaman. Ha? Si Madam Jennifer? Seryoso ang mukha niya. Pero kahit nagagalit, maganda pa rin. Ang swerte talaga ni Sir Martin. Mas bata pa kaysa sa akin. Mahigit 50 ng edad ni Sir Martin. David, pwede bang mag-usap tayo? Ano ba yon, Madam? Jennifer na lang ang tawag mo sa akin. Pinatatanda mo ako kung tawagin mo pa akong madam. Gusto kong malaman kung saan talaga kayo galing ni Martin kagabi. At bakit ikaw ang sumagot sa cellphone niya? Talagang may meeting kahapon, Madam. Jennifer. Magkasama kayo talaga ni Martin. Sa bagay, naiintindihan kita. May gusto pa akong tanungin sa'yo. May isang dalaga na pumunta rito kahapon. Sa palagay ko, estudyante pa lang. Fiona Aguilar daw ang pangalan. Fiona Aguilar? Oo, maganda, matangkat at maputi. Ngayon ko lang narinig ang pangalan na yan, Madam. Jennifer. Maliban kung makikita ko, baka makilala ko. Alam mo lahat ang babae ni Martin sa buhay niya, di ba? Wala akong alam na ibang babae sa buhay niya. Lagi ko naman kasama si Sir. Sana nga nagsasabi ka ng totoo. Malalaman ko rin kung sino ang Fiona Aguilar na yon. Girl, I need you. I need
nang ulitin na hanapin ang Martin Ramones na yon. Dapat magpursige na lang ako sa aking pag-aaral. Lalo na't ayaw ni Mami na bumaba ang mga marka ko. Oh, ang akala ko lumabas ka na para pumasok sa klase mo. Pero nandito ka pa sa sala. Ano kasi, inihahabol ko lang na tinatapos ang isang assignment ko, Mami. At ano naman ang ginawa mo kagabi? Ang dami ko kasing ginagawa na project. Nakasabay naman po kung kailan malapit na ang exam. Ito ang isipin mo, Fiona. Kailangan na manatili na mataas ang marka mo. Mas mabuti kung tumaas pa ang grado mo. Nakita ko kayo na nag-uusap ni Jennifer. Marami ba siyang tinatanong sa'yo, David? Sir, talagang nagdududa kung talagang may meeting kayong dinaluhan. Naghinala na may ibang babae sa buhay ninyo. Ikaw ang makakapagpatunay na wala ng ibang babae sa buhay ko. Siya lang. Mahaharap ko pa ba? Busy ako sa mga negosyo ko. Nagtanong pa tungkol kay Fiona Aguilar na bisita ni Madam Jennifer doon sa bahay ninyo, sir. Alam mo, naguguluhan ako. Wala akong alam na pangalang Fiona Aguilar. Sino kayang babaeng yun? Anong kailangan sa akin? Maaga kang umuwi ngayon, Martin. Hindi ka ba busy sa araw na ito? Para hindi mo sabihin na wala na akong oras o panahon sa iyo. Kaya, lalabas tayo mamayang hapon. O kaya bukas. Nakalimutan mo na Sabado bukas. Kaya dalawin natin ang papa. Sige. Ang tagal nang hindi ko nakakausap ang papa. Doon na lang sa farm ang pasyalan natin. Alam ko na nagsawa ka na sa mall at beach na papasyalan. Oo nga pala, hindi ko naalala na nagpaalam si David kanina. Uuwi raw sa lugar nila. Malayo ba ang lugar nila? Hindi naman masyado. May gusto sana akong tanungin sa iyo, pero baka kung iba ang isipin mo. Parang di ako makahinga kung ano ang gusto mong tanungin. Tungkol ba kay Fiona Aguilar? Hindi ba siya namasyal sa opisina mo? Hindi naman. Ang totoo, talagang naguguluhan ako sa babaeng yun. Parang naniniwala na ako na hindi mo kilala. Pero hindi kaya anak mo sa ibang babae? Wala akong anak sa ibang babae. Paano mo masisiguro yan? Ay naku, huwag na nating pag-usapan yan. Baka magsagutan na naman tayo. Ang sarap maligo sa dagat, Mami. Matagal na hindi tayo namasyal sa beach. Alam ko na busy ka sa susunod na linggo. Kaya ipinasyal kita. Totoo po yan, Mami. Kung hindi tayo sana pumunta dito sa beach, ay maghapon na magre-review ako sa lessons ko. Hindi mo naman sinabi sa akin. Pero kailangan mo ring maglakwat siya. Hindi po bale. Sa Miyerkules pa naman magsimula ang exams namin. Makakapagsimula pa akong mag-review. Sige, maligo ka na. Pero ingat ka sa paglangoy. Tahimik din ang beach na ito. Kahit makarating ka sa gitna, ay mababaw pa rin. At malinaw ang tubig, Mami. Hindi malalaki ang alon. O ano, hindi ko po ba kayo maliligo, Mami? Mamaya na. Mag-iihaw muna ako ng dinalat natin na barbecue. Ito yung idinagdag ko sa inihanda ko kagabi para sa baon natin dito.
Mas masaya pa sana kami ni Mami kung kasama namin si Daddy. Ano kaya ang nangyari sa kanila? Hindi naman nagkukwento tungkol sa kanila. Takot naman akong magtanong. Pagkatapos na nalaman ko na napakayaman nila pala. Kaya, nagdesisyon ako. Hindi ko na lang ituloy makipagkilala sa kanila. Baka mapahiya lang ako. Kung hindi ako kikilalanin ng aking daddy na kanyang anak at istrikto pa ang kanyang asawa, ay, baka ako pa ang dahilan ng kanilang pag-aaway. Kaya, kontento na lang ako sa pagmamahal ni Mami sa akin. Kahit sobrang istrikto sa akin. Ang tagal na hindi ako nakapasyal dito sa farm ninyo, Papa. Marami pala kayong alagang hayop. Mula nang nagretiro ako sa gobyerno, ito na ang inaasikaso ko. Maliban sa pensyon ko, sapat rin sa pamumuhay ko dito sa farm. Malawak ang bukirin ninyo. Maliban yan, marami pa kayong paupahan na apartment at gusali ng negosyo. Martin, may gusto sana akong pag-usapan natin. Naiiyak sa sobrang init ng ulo nung pumunta doon sa bahay si Jennifer. Napag-usapan na namin yan, Papa. Walang ibang babae sa buhay ko. Sana totoo ang sinasabi mo. Busy ako sa negosyo ko. Kaya nakakalimutan ko ng tungkulin ko sa aking asawa. Pero gagawin ko ang lahat na makakaya ko para sulitin ang pagkukulang ko. Bukas pa darating si David. Sulitin niya ang pangungulila sa pamilya niya. Kaya napilitan akong magmaneho. Oo nga pala. Nakalimutan ko. Meron na raw yung kursonada ko na sasakyan. Babae. Biglang tumawid. Miss, sorry. Sana naman. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Banayad naman ang alam ko. Mabuti at napansin ko ang pagtawid mo. At nakapagpreno agad. Dalhin kita sa ospital. Hindi na. Nagulat lang ako. Tika. Parang nakita na kita. Baka nagkakamali lang kayo. Hindi ko kayo kilala. Kamukha ko lang ang kilala ninyo. Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang mangyayari sa pagkakataon na yon? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Pagkakamali at Pagsisisi. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lubimin Aquino Sr. Production Supervision Letias Todelio Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo.